Okay, so, for example, meron kunyari tayong x raised to 4. Ayaw x raised to 4 minus 64 y raised to 2. So, ang gagawin natin dito is gagamitin natin yung method ng sum and difference sa factoring. Kung saan, we are going to look for the factor, meaning to say, ano ba yung mga numbers and variables na pwede nating i-multiply para makuha natin yung first term, yung factor niya, and yung ating last term. So, gagamitin natin yung dalawang parenthesis na ginagamit natin for the for method. But first, kailangan nating unahin na hanapin yung factor nitong nauna. So, ano ba yung pwede nating i-multiply para makuha yung x raised to 4? Sa rule ng exponent natin, kung meron tayong variable, kukopihin lang natin siya. Tama? So, pagkatapos nun, hanap tayo ng number na parehas sila. Kapag pinag-multiply natin, lalabas si 4. So, we have 2. Tama? So, x square and x square para sa magkabila. Now, para makuha naman natin yung pangalawang term natin, kailangan natin gumamit ng positive and negative number. Dahil kapag hindi natin ginamitan ng positive and negative number yan, hindi natin ito makukuha. And, makakabuo tayo ng trinomial mamaya. So, hanap tayo ng number na pwedeng i-multiply kay 64 na parehas. So, we have 8. Dahil 8 times 8 is 64. Pagkatapos nun, find the variable or a factor na pwedeng gamitin para makuha ang y raised to 2. So, we have y. So, positive 8 times negative 8 is 64. Y times y is equal to y square. Kasi meron tayong exponent dito and the rule is you add the exponent para makuha natin yung y raised to 2. So, this is our answer. Ngayon, pwede mo siyang i-checking kung hindi ka pa sigurado. So, paano mag-checking? So, syempre, gagamitin natin yung FOIL method na ginagamit natin noon. So, una is we need to look for the value of the first. Dito tayo kukuha sa sa answer na natin. So, i-multiply natin yung ating first na dalawa. Sulat natin x square yung una dito, then x square din sa kabila. So, ang rule natin of exponent, pag nag-multiply tayo, copy the variable, then add the exponent. So, 2 plus 2 is equal to 4. So, nakuha natin yung first term. Pagkatapos is the outer, yung dalawang nasa labas. So, we have x raised to 2 times negative 8y. So, since negative yung isa, dito pala siya sa loob. Since negative yung isa, negative na yung sagot natin. So, we have here an invisible 1. So, 1 times 8 is negative 8. 1 times negative 8. Then, just copy the variable. Arrange natin alphabetically. So, we have x square, y. Kasi mauna naman si x dun kay y sa ating alphabet. Then, for the inner means yung nasa loob. So, sila naman yung i-multiply natin. So, we have 8y for the first part. Then, sa kabila naman, we have x square. So, the same process. 8 times 1 is 8. Then, arrange lang natin yung variable, x square, y. And last, multiply yung dalawang last term natin. So, we have 8y times, may negative doon, so negative 8y. So, 8 times negative 8 is equal to negative 64. Now, y times y, since meron yan invisible 1 parehas, magiging y, 1 plus 1, 2. Pagkatapos nun is, isulat na natin siya, pagsamahin na natin silang lahat. So, we have x raised to 4. Then, susunod is negative 8x square y. Then, plus, since positive siya, 8x square y minus 64y square. After that, para makuha natin tong sagot natin kanina, yung given, kailangan nating i-cancel yung nasa gitna. Kasi di ba may rule tayo na if the number or the variable is the same, but the sign is different, magiging 0 yan. So, ika-cancel natin siya. So, maiiwan na sagot natin ay x raised to 4 minus 64y square. So, eto na yung given natin kanina doon sa taas. Meaning to say, yung nakuha nating factor ay tama. So, ito na yung magiging sagot natin. Liwanag.